Pinirmahan ko na! Ang malamig at matigas na boses na iyon ay tumama sa pandinig ni Amara na parang isang malakas na sampal. Napakalamig, napakabanyaga. Hindi ito ang boses ng lalaking pinakasalan niya 5 taon na ang nakalipas. Hindi ito ang boses na bumubulong sa kanya ng matatamis na salita tuwing umaga. Nakatayo sa gitna ng kanilang marangyang sala, si Rico, ang kanyang asawa. Ang mga ilaw mula sa chandelier sa itaas ay nagbibigay liwanag sa perpekto niyang mukha, ngunit may kakaibang dilim sa kanyang mga mata. Sa ibabaw ng mamahaling lamesang gawa sa mahogany, sa pagitan nila ay isang brown na folder. Ang alin? Mahal? Naguguluhang tanong ni Amara. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang sorpresa ba para sa akin? Para sa anniversary natin? Kanina lang, ang puso niya ay puno ng saya. Inayos niya ang lahat para sa gabing ito. Ang mga kandila ay nakasindi na sa kanilang hapagkainan. Ang amoy ng paborito nilang pagkain ay nangingibabaw sa hangin. Ang mamahalin at pulang bestida na suot niya ngayon ay regalo pa ni Rico sa kanya noong nakaraang taon. Hinaplos niya ang malambot na tela nito kanina, habang inaalala ang mga masasayang sandali. Bawat sulok ng mansyon na ito ay puno ng alaala ng kanilang pagmamahalan. Ngunit ngayon, ang lahat ng init at saya na iyon ay tila hinihigop ng lamig na dala ng kanyang asawa. Hindi sumagot si Rico. Sa halip, isang anino ang lumabas mula sa likuran niya. Isang babaeng nakasuot ng itim na bestida. Ang ngiti sa mga labi ay kasing talim ng isang kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Bella, ang kanyang pinsan. Ang itinuring niyang matalik na kaibigan at kapatid. Narito siya, nakatayo sa likod ng kanyang asawa na para bang sila ang may-ari ng lahat. "Kumusta, pinsan?" sabi ni Bella. Ang boses ay puno ng tagumpay na hindi niya itinago. Anong ginagawa mo rito? Anong nangyayari, Rico?" Sunod-sunod na tanong ni Amara. Ang boses niya ay nagsisimula ng manginig. Ang pagkalito ay dahan-dahang nagiging takot. Itinulak ni Rico ang folder sa ibabaw ng mesa, papalapit sa kanya. "Buksan mo!" Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang inaabot ang folder. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na huwag itong gawin, ngunit kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maintindihan ang bangungot na ito. Pagbukas niya, ang unang bumungad sa kanya ay mga litrato. Mga litratong nagpaguho sa kanyang mundo. Nandoon siya, si Amara, sa mga larawan. Ngunit kayakap niya ang isang lalaking hindi niya kilala. Sa isang hotel room. Sa isang restaurant naghahalikan. Ang mga larawan ay malinaw. Malinaw na malinaw. Ngunit alam na alam niya sa kanyang puso na hindi ito totoo. Hindi totoo to, halos pabulong niyang sabi. Tumingin siya kay Rico. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Rico, maniwala ka sa akin. Pakanalang ito. Hindi ko to ginawa." Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Rico. Isang tawang walang kagalakan, puno ng pang-aalipusta. "Huwag ka nang umarte, Amara. Tapos na ang palabas mo. Akala mo ba hindi ko malalaman? Habang ako ay nagtatrabaho para sa pamilya mo, para sa kumpanya, ikaw naman ay nagpapakasaya sa iba." "Sinungaling!" sigaw ni Amara. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Rico, 5 taon!
5 taon tayong magkasama. Hindi mo ba ako kilala? Mukhang ako pa nga ang hindi nakakakilala sa'yo, sagot ni Rico. Ang bawat salita ay parang yelo. Inilabas niya ang isa pang dokumento mula sa ilalim ng mga litrato. Isang divorce petition. At ayon sa prenuptial agreement na pinirmahan mo, sa oras na mapatunayang nagtaksil ang isa sa atin, lahat ng ari-arian na naipundar sa loob ng kasal ay mapupunta sa panig na naagrabyado. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang prenuptial agreement, ang papel na iyon na sinabi ng kanyang ama na para lang sa proteksyon, na pinirmahan niya ng walang pag-aalinlangan dahil sa sobrang pagtitiwala niya kay Rico. Lahat ay sa akin na ngayon, Amara, pagpapatuloy ni Rico, habang iginagala ang kanyang paningin sa buong mansyon. Itong bahay, ang mga kotse, ang mga account sa bangko, lahat. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin, umiiyak na sabi ni Amara. Lumapit si Bella at hinawakan ang braso ni Rico na para bang matagal na niya itong pag-aari. Tapos na, Amara, tanggapin mo na lang. Talunan ka na. Ang mga salitang iyon mula mismo sa kanyang pinsan ang sumira sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Mga demonyo kayo! Sigaw niya, ang sakit ay nagiging galit. Mga ahas! Mga taksil! Guards! Sigaw ni Rico, at sa isang iglap, 2 unipormadong lalaki na dati ay yumuyuko sa kanya ay pumasok sa sala. Ang mga mukha nila ay walang emosyon. Palabasin niyo siya! Utos ni Rico. Huwag! Huwag niyo akong hahawakan! Pagpupumiglas ni Amara habang papalapit ang mga gwardya. Bahay ko to! Ako ang may-ari nito! Rico! Maawa ka! Pero ang mga mata ni Rico ay kasing tigas ng bato. Walang awa, walang pag-ibig, walang kahit anong bakas ng lalaking minahal niya. Hinawakan ng mga guwardiya ang kanyang mga braso. Mahigpit, masakit. Kinaladkad nila siya palayo sa lalaking sumira sa kanyang buhay at sa babaeng umagaw nito. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Bella bago siya tuluyang kinaladkad palabas. Ang cellphone ko! Ang gamit ko! Sigaw niya, pero walang nakinig. Bago pa man siya makarating sa pinto, kinuha ni Rico ang cellphone niya mula sa maliit na mesa. Sa harap niya, walang pag-aalinlangan nitong ibinagsak sa sahig na gawa sa marmol. Ang tunog ng nabasag na screen ay ang tunog ng kanyang nawasak na puso. Kinaladkad siya palabas ng malaking pinto. Sa sandaling iyon, nagsimulang pumatak ang ulan. Malalaking butil ng malamig na tubig na tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Itinulak siya ng mga guwardiya sa labas ng malaking gate na bakal. Bumagsak siya sa basang semento ng bangketa. Ma'am, pasensya na po. Utos lang, sabi ng isa sa mga guwardiya bago isara ang gate. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng gate ay ang huling tunog mula sa paraisong nawala sa kanya. Naiwan si Amara sa labas, basang-basa ng ulan, suot ang kanyang pulang bestida na ngayon ay simbolo na ng kataksilan. Wala siyang pera, wala siyang cellphone, wala siyang kahit ano maliban sa damit na suot niya at sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Napayuko siya at doon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, humagulgol siya ng buong pait. Ang kanyang paraiso ay naging abo sa isang gabi lang. Ang ulan ay walang tigil. Bawat patak na tumatama sa balat ni Amara ay parang maliliit na karayom ng yelo. Ginigising siya sa katotohanang hindi ito isang masamang panaginip. Nanginginig ang buo niyang katawan, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagkabigla na unti-unting nilalamon ang kanyang buong pagkatao. Ilang minuto siyang nakaluhod sa basang bangketa,
nakatingin sa bakal na gate na ngayon ay kumakatawan sa pader sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang miserableng kasalukuyan. Ang mga alaala ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang ngisi ni Bella, ang malamig na mga mata ni Rico, ang tunog ng nabasag niyang cellphone. Kailangan niyang tumayo. Kailangan niyang umalis dito. Pinilit niyang itukod ang kanyang mga kamay, ang nanginginig na mga tuhod. Sa wakas, nagawa niyang tumayo. Nagsimula siyang maglakad, walang tiyak na direksyon. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang maganda niyang pulang bestida ay basa na at puno ng putik sa laylayan. Ang mga taong nasasalubong niya ay tinitingnan siya na may pagtataka at paghuhusga. Isang babaeng nakapangmayaman na damit pero mukhang basang sisiw sa gitna ng gabi. Kailangan niyang tumawag. Kailangan niyang humingi ng tulong. Pero kanino? Ang mga kaibigan niya. Ang mga kaibigan nila ni Rico. Bigla siyang pinanghinaan ng loob. Ngunit kailangan niyang subukan. May natanaw siyang isang payphone sa di kalayuan. Naglakad siya papalapit dito. At doon niya napagtanto ang isa pang malupit na katotohanan. Wala siyang kahit isang barya. Dinukot niya ang kanyang damit, nagbabaka sakali, pero wala. Napahawak siya sa kanyang daliri. Ang kanyang wedding ring. Ang 5 karat na diamanteng singsing na isinuot ni Rico sa kanya sa araw ng kanilang kasal. Ang simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Mapait siyang napangiti, walang hanggan, walang pag-aalinlangan, hinubad niya ito. Pumasok siya sa isang maliit na pawn shop na bukas pa. Ang lalaking nasa likod ng rehas ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "Magkano to?" tanong ni Amara. Ang boses ay paos. Kinuha ng lalaki ang singsing, sinuri ito at pagkatapos ng ilang sandali ay nagsabi ng isang halaga na katiting lang kumpara sa tunay na presyo nito. Pero hindi na umangal si Amara. Kailangan niya ng pera. Kinuha niya ang ilang libong piso at mabilis na lumabas. Hawak ang ilang barya, bumalik siya sa payphone. Ang una niyang tinawagan ay si Clarice, ang itinuturing niyang best friend. Ilang beses itong nagring bago tuluyang sagutin. "Hello?" sabi ng inaantok na boses sa kabilang linya. "Clarice, si Amara to." Halos pabulong niyang sabi. Isang sandali ng katahimikan. "Amara? Bakit? Bakit sa payphone ka tumatawag? Anong nangyari?" "Clarice, tulungan mo ako." Umiiyak na pakiusap ni Amara. "Pinalayas ako ni Rico. Wala ako kahit ano." Narinig niya ang biglang pagbabago sa paghinga ni Clarice. "Ha? Ano bang sinasabi mo? Amara, teka, parang choppy yung linya. Please, Clarice, sunduin mo ako, kahit ngayong gabi lang." "Hello? Hello, Amara? Sorry, hindi kita marinig. Tatawag na lang ako uli." At pagkatapos ay ang tunog ng pagbaba ng telepono. "Toot! Toot! Toot!" Napatitig si Amara sa hawak niyang telepono. Alam niya. Alam niyang narinig siya ni Clarice ng malinaw. Isang text message lang mula kay Rico at lahat ng tinuring niyang kaibigan ay tatalikod na sa kanya. Ganun kabilis, ganun kadali. Sinubukan niyang tawagan ang 2 pa niyang kaibigan. Pareho lang ang nangyari. Ang isa ay hindi sumagot. Ang isa naman ay nagsabing nasa labas daw ng bansa kahit alam niyang imposible iyon. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa sakit ng kataksilan. Nag-iisa siya. Totoong nag-iisa na siya sa mundong ito. Binitawan niya ang telepono at muling naglakad, pero ngayon wala nang pag-asa. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay nanatili. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na mas tahimik, palayo sa mga pangunahing kalsada. Napadpad siya sa isang eskinita. At doon niya naramdaman ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Gutom.
Isang hapdi sa kanyang sikmura na hindi niya maipaliwanag. Napatingin siya sa kanyang paligid. Mga pader na puno ng graffiti, mga pusang kalye na naghahanap ng tira-tirang pagkain. At sa dulo ng eskinita, sa likod ng isang maliit na kainan, ay may mga itim na plastic bag ng basura. Napayuko si Amara at doon ang kahihiyan ay bumalot sa kanya. Mula sa isang mansyon sa Dasmariñas Village, narito siya ngayon sa isang maruming eskinita katabi ng mga basura. Ito na ba siya ngayon? Isang basura na itinapon lang? Ang kanyang mga binti ay tuluyan ng bumigay, hindi na niya kaya. Napaupo siya sa gilid, isinandal ang kanyang likod sa malamig na pader at niyakap ang kanyang mga tuhod. Hinayaan niyang muling tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit ngayon, wala nang tunog. Tahimik na mga patak ng pagkatalo. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon, nakatingin lang sa kawalan, ang isip ay blanko na sa sobrang sakit. Hanggang sa isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang pagbukas ng isang pinto sa likuran ng kainan. Isang sinag ng dilaw na ilaw ang tumama sa eskinita at kasunod nito ay mga yabag. Hindi nag-angat ng tingin si Amara. Hinintay na lang niya itong lumagpas. Ngunit ang mga yabag ay huminto, mismong sa harap niya. Ang una niyang nakita ay isang pares ng luma at gastadong itim na boots. Hindi ito katulad ng mga mamahaling sapatos na gawa sa Italianong katad na laging suot ni Rico. Ang mga boots na ito ay may mga putik, mga gasgas, mga sapatos ng isang taong nagtatrabaho ng husto. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Nakita niya ang isang lalaking naka-apron. Ang mukha ay bahagyang natatakpan ng dilim. Hindi niya maaninag ng mabuti. Ngunit nakita niya ang pag-aalala sa tindig nito. Naghihintay si Amara ng panghuhusga, o pandidiri, o utos na umalis siya. Pero sa halip, isang boses ang kanyang narinig. Isang boses na hindi nagyayabang, hindi nanunuya. Isang boses na kalmado at medyo magaspang, pero may kakaibang bigat. "Miss, okay ka lang?" Nag-angat ng tingin si Amara. Ang lalaki ay nakatayo sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa nakabukas na pinto sa likuran. Hindi siya kasing kisig ni Rico. Ang kanyang mukha ay simple lang. May mga linya ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit ang mga matang iyon ay hindi mapanghusga. Ang mga iyon ay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Amara. Yumuko siyang muli, tinatago ang kanyang mukha. Ano ang sasabihin niya? Na pinalayas siya ng kanyang bilyonaryong asawa? Na ang kanyang matalik na kaibigan ay ang kabit nito? Na ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lang ng isang oras? "Pabayaan mo na ako," mahina niyang sabi. Ang boses ay garalgal dahil sa pag-iyak at lamig. Hindi umalis ang lalaki. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. "Nanginginig ka sa ginaw. Halika muna sa loob, hindi ka pwedeng manatili dyan." "Sinabi nang iwanan mo na ako!" Medyo malakas niyang sabi, ang natitirang orgulyo o pagmamataas ay lumalabas. Ayaw niya ng awa, lalo na mula sa isang estranghero. Isang sandali ng katahimikan. Inasahan ni Amara na sa wakas ay aalis na ito, maiinis sa kanya. Ngunit hindi. Sa halip, narinig niya ang paggalaw nito at pagkatapos ay naamoy niya ito. Ang amoy ng mainit na sabaw ng manok. Kasabay ng amoy na iyon, naramdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang sikmura. Ang gutom na pilit niyang winawalang bahala ay biglang sumigaw. Ang kanyang tiyan ay kumalam. Isang tunog na malakas sa katahimikan ng eskinita. Lalo siyang napayuko sa hiya. "Wala akong balak na masama, miss!" Sabi ulit ng lalaki, mas malumanay ngayon ang boses. "May natira kaming mainit na sabaw mula sa pagsasara. Sayang naman kung itatapon. At mukhang mas kailangan mo yan kaysa sa mga pusa dito."
Ang simpleng alok na iyon, ang simpleng kabaitan na iyon, ay biglang sumira sa pader na itinatayo niya sa kanyang paligid. Ang mga luha na akala niya ay naubos na, ay muling namuo sa kanyang mga mata. Matapos siyang talikuran ng mga taong pinagkatiwalaan niya, isang estranghero na walang alam sa kanya ang nag-aalok sa kanya ng pagkain. "Hindi kita sasaktan," dagdag pa ng lalaki, na para bang nabasa nito ang takot sa kanyang isipan. "Gusto ko lang tumulong." Dahan-dahan, muli siyang nag-angat ng tingin. Nakita niya ngayon ang mukha nito ng mas malinaw. Mukhang pagod? Oo, pero mayroon itong mga matang tapat. Walang bahid ng panloloko o masamang intensyon. Nakita ni Amara ang paggalaw ng kamay nito. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Isang kamay na hindi makinis. Magaspang ito, may mga kalyo. Isang kamay ng isang taong nagtatrabaho, isang kamay na bumubuhay sa sarili sa pamamagitan ng pagpapawis. Napakalayo sa mga makikinis at manikyuradong kamay ni Rico na humawak sa kanya kanina lang para itaboy siya. Napatingin siya sa nakalahad na kamay. Anong pagpipilian niya? Manatili dito sa eskinita at maghintay ng umaga? O tanggapin ang tulong mula sa isang taong hindi niya kilala? Ang takot ay nariyan pa rin, isang malamig na bulong sa likod ng kanyang isipan. Paano kung... Ngunit pagkatapos ay tiningnan niya muli ang mga mata ng lalaki. Mayroong pagod doon, pero mayroon ding awa. Isang tunay na awa. Isang huling hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. At sa wakas, dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa paghawak ng mga mamahaling bag at baso ng champagne, ay hinawakan ang magaspang na kamay ng estranghero. Sa pagdampi ng kanilang mga balat, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang braso. Init na hindi lang mula sa katawan, kundi mula sa pag-asa. Mahigpit ngunit banayad ang pagkakahawak nito habang tinutulungan siya nitong tumayo. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Halos mabuwal siya ngunit inalalayan siya ng lalaki. "Dahan-dahan lang," sabi nito. Dinala siya nito papasok sa pinto sa likuran, papunta sa isang maliit pero malinis na kusina. Ang amoy ng bawang at sibuyas ay nangingibabaw kasama ang amoy ng mainit na sabaw. Ang init mula sa kalan ay yumakap sa kanyang nanlalamig na katawan. Pinaupo siya nito sa isang maliit na bangkong kahoy sa isang sulok. Walang tanong. Walang salita. Kumuha lang ito ng isang mangkok, sinalinan ito ng mainit na sabaw na may manok at gulay at inilagay sa harap niya kasama ang isang kutsara. Nakatitig lang si Amara sa mangkok. Ang singaw mula dito ay tumatama sa kanyang muka. Ilang oras pa lang ang nakalipas, dapat sana ay kumakain siya ngayon ng steak at umiinom ng mamahaling alak sa kanilang mansyon. Ngayon, nasa harap niya ang isang mangkok ng sabaw sa kusina ng isang estranghero. Nanginginig niyang kinuha ang kutsara. Isinubo niya ang unang higop. Ang init ng sabaw ay dumaloy sa kanyang lalamunan at kasabay nito, ang huling tibay ng kanyang pagpipigil ay bumigay. Napahikbi siya. Isang hikbing malalim at puno ng sakit. Ang kanyang mga balikat ay nayanig. Ang mga luha ay walang tigil na pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang ilan ay tumutulo pa sa loob ng mangkok ng sabaw. Hindi niya mapigilan. Ang kabaitan ng estrangherong ito ay mas nagpalabas ng sakit na nararamdaman niya. Hindi umimik ang lalaki. Narinig na lang niya itong nagbukas ng gripo at nagsimulang maghugas ng mga kaldero, na para bang binibigyan siya nito ng espasyo at panahon para ilabas ang lahat. Pagkatapos ng ilang minuto, nang medyo kumalma na siya, pinilit niyang ubusin ang sabaw.
Ang bawat subo ay nagbibigay ng lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Inilapag niya ang kutsara sa tabi ng walang lamang mangkok. "Salamat," sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Tumangulang ang lalaki mula sa kanyang kinatatayuan malapit sa lababo. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. "Mateo," sabi nito. "Mateo Santos ang pangalan ko." Tumingin si Amara sa lalaking nagligtas sa kanya mula sa lamig at gutom. Ang taong nagbigay sa kanya ng isang mangkok ng awa sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi. Ngayon, nakatingin sa kanya si Mateo, hindi na bilang isang kawawang babae sa eskinita, kundi bilang isang tao. At sa mga mata niya, nakita ni Amara ang isang tanong na hindi nito binigkas. "Sino ka? At ano ang nangyari sa'yo?" Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin, kasabay ng takot at kawalan ng katiyakan sa kung ano ang idudulot ng bukas. Nagbaba ng tingin si Amara, pinaglaruan ang laylayan ng kanyang basang bestida. Dapat ba niyang sabihin ang totoo? "Ako si Amara Bonifacio, asawa ng mayamang si Rico de la Cruz, na ngayon ay wala ng kahit ano. Siguradong iisipin nitong nababaliw siya. O mas masahol pa, baka isipin nitong isa siyang masamang tao na tumakas lang sa gulo. Mas pinili niyang manahimik. Ang sakit at kahihiyan ay napakabigat pa rin para isatinig. "Amara!" Mahina niyang sagot, sinasabi lamang ang kanyang pangalan. "Amara lang." Tumango si Mateo, tinatanggap ang kanyang maikling sagot nang walang karagdagang tanong. Tila naintindihan nito na hindi pa siya handang magkwento. Pinunasan nito ang kanyang mga kamay sa isang malinis na basahan at sumandal sa lababo, pinagkrus ang kanyang mga braso. "Wala ka bang pamilya o kaibigan na matatawagan?" Tanong ni Mateo. Ang boses ay direkta pero hindi mapanghimasok. Napailing lang si Amara. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala na. Ang salitang iyon ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng tunog ng papatak na tubig mula sa gripo. Nakita ni Amara ang pag-aalinlangan sa mukha ni Mateo. Alam niyang pinag-iisipan nito kung ano ang gagawin sa kanya. Isa siyang problema, isang estranghero na bigla na lang sumulpot sa kanyang buhay. Anong responsibilidad niya sa kanya? Maaari niya siyang palabasin. Maaari niyang sabihing nagawa na niya ang kanyang parte. Ngunit hindi iyon ang ginawa niya. Nagbuntong hininga si Mateo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. "May maliit akong kwarto sa itaas," sabi nito, na para bang kinukumbinsi rin ang sarili. "Bodega lang dati, pero nilagyan ko ng maliit na kama para kung gabihin ako ng pagtatrabaho. Pwede kang matulog doon ngayong gabi." Nanlaki ang mga mata ni Amara. "Nako, hindi na. Nakakahiya na masyado sa'yo. Sobra-sobra na ang naitulong mo." "At saan ka pupunta?" Diretsong tanong ni Mateo. "Gabi na. Delikado sa labas. Bukas, kapag maliwanag na, mas madali nang mag-isip. Mas madaling humanap ng solusyon." May punto siya. Saan nga ba siya pupunta? Wala. "Pero, hindi mo ako kilala," nag-aalangang sabi ni Amara. Isang bahagyang ngiti. Ang una niyang nakita ang sumilay sa mga labi ni Mateo. "Pareho lang tayo. Hindi mo rin ako kilala. Pero mukhang mas kailangan mo ng tiwala ngayon kaysa sa akin." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Amara. Tiwala, isang bagay na ibinigay niya ng buo at sinira rin ng buo. Ngayon, heto't isang estranghero ang humihiling na ibigay niya itong muli. Wala nang sinabi si Amara. Isang tango na lang ang naisagot niya, isang tahimik na pagsuko at pagpapasalamat. "Halika!"
sabi ni Mateo, na sinenyasan siyang sumunod. Umakyat sila sa isang makitid na hagdanang kahoy sa gilid ng kusina. Ang bawat baitang ay tumutunog sa kanilang bigat. Dinala siya nito sa isang maliit na silid. Totoo nga, bodega lang ito dati. Ang mga pader ay hindi pa napipinturahan at may ilang kahon sa isang sulok. Ngunit may isang maliit na kama na may malinis na kumot at unan, isang maliit na bintana, at isang bumbilya na nagbibigay ng sapat na liwanag. Pasensya na sa itsura, sabi ni Mateo. May t-shirt at shorts dyan sa ibabaw ng kama. Baka gusto mong magpalit. Baka magkasakit ka sa basang damit mo. Nakahanda na pala ang lahat. Na kahit sa pag-aalinlangan niya kanina, umaasa pa rin siyang mananatili si Amara. Salamat, muling sabi ni Amara. At sa pagkakataong ito, ang salita ay puno na ng kahulugan. Salamat talaga, Mateo. Tumangulang ulit si Mateo at tumalikod na para umalis. Ngunit bago ito tuluyang makalabas, huminto ito sa may pintuan. Magpahinga ka na, Amara, sabi nito nang hindi lumilingon. Bukas ay isa na namang bagong araw. At isinara nito ang pinto, iniwan si Amara sa katahimikan ng maliit na silid. Naiwan siyang nakatayo doon. Hinaplos niya ang malinis na kumot. Kinuha niya ang damit na iniwan ni Mateo. Isang simpleng puting t-shirt at isang pares ng gray na shorts. Ang layo sa mga seda at satin na dati niyang isinusuot pantulog. Nagpalit siya ng damit at naupo sa gilid ng kama. Sa bintana, nakita niya ang isang piraso ng langit sa gabi. Ang mga ulap ay nagsisimula ng maghiwa-hiwalay. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi niya alam kung paano siya babangon mula sa bangungot na ito. Ngunit sa gabing ito, sa loob ng maliit na kwartong ito na amoy sabon at pag-asa, naramdaman ni Amara ang isang bagay na akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman. Kaligtasan. At sa ilalim ng liwanag ng isang simpleng bombilya, ipinikit niya ang kanyang mga mata, dala ang pangalan ng estrangherong nagbigay sa kanya ng kanlungan, Mateo. Ang tunog ng pagbubukas ng bote ng champagne ay umaling-awngaw sa loob ng malawak at tahimik na sala. Ito ay isang tunog ng tagumpay. Isang tunog na pumuno sa espasyong iniwan ng mga hagulgol ni Amara kanina lang. Pinanood ni Rico de la Cruz ang pag-agos ng ginintuang likido sa dalawang matataas na kristal na baso. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinaplos niya ang mamahaling leather ng sofa. Ang daliri niya ay gumapang sa makinis na kahoy ng center table. Lahat ng ito. Sa wakas, lahat ng ito ay sa kanya na. Para sa atin, sabi niya. Iniabot ang isang baso kay Bella na nakaupo sa tabi niya na parang isang reyna sa kanyang trono. Para sa atin, sagot ni Bella. Ang kanyang mga pulang labi ay nakangiti habang tinitingnan ang paligid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman, isang perpektong kapareha sa sariling nararamdaman ni Rico. Itinaas nila ang kanilang mga baso at marahang pinag-umpog ito. Ang tunog ay malutong at malinaw. Sa wakas, bulong ni Rico pagkatapos uminom. Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang pagiging alalay sa pamilyang Bonifacio. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init mula sa alak. Isang init na nagpapalakas sa kanyang pakiramdam ng kapangyarihan. Ako na ang hari sa kastilyong ito. Tumawa si Bella, isang tawang mahina ngunit puno ng panunuya. Huwag kang masyadong kampante, Rico. Ikaw ang hari, oo. Pero huwag mong kalimutan kung sino ang naglagay ng korona sa ulo mo. Napatingin si Rico kay Bella. Ang babaeng ito. Palagi niyang alam kung ano ang sasabihin para ipaalala sa kanya ang kanyang lugar. Siya ang nagbigay ng ideya. Siya ang gumawa ng detalyadong plano. Siya ang nagtulak sa kanya
na gawin ang lahat. Alam ko, sagot ni Rico, isang bahid ng inis sa kanyang boses. Hindi ko nakakalimutan. Mabuti, sabi ni Bella. Lumapit ito at hinaplos ang kanyang pisngi. Ang mga kuko nito ay matutulis, isang banayad na banta. Sinabi ko naman sa'yo, Rico, mahina siya. Si Amara, lumaki siya sa isang mundo kung saan lahat ay ibinibigay sa kanya. Hindi niya alam kung paano lumaban. Sumandal si Bella sa sofa at uminom ulit ng champagne. Isang tulak lang, isang maliit na tulak, at ang buong tore na gawa sa ivory na kanyang tinitirhan ay guguho. At tama ako. Naalala ni Rico ang itsura ni Amara kanina. Ang pagkalito, ang sakit, ang pagmamakaawa sa mga mata nito. Sa isang saglit, may kumirot sa kanyang dibdib, isang multo ng konsensya. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. She deserved it! Matigas niyang sabi, na para bang kinukumbinsi ang sarili. Lagi niya akong tinitingnan na parang mas mababa ako. Na para bang utang ko sa pamilya niya ang lahat. Ngayon, tingnan natin. Tingnan natin kung sino ang nasa ibabaw. At nasa ilalim na siya, mahal, sabi ni Bella. Ang ngiti ay bumalik sa kanyang mga labi. Nasa lansangan, basang-basa ng ulan, walang kahit ano. Perpekto. Nilaro ni Bella ang laman ng kanyang baso. Pinapanood ang mga bula na umaakyat. Ang mga pekeng litrato. Ang mga pekeng bank statement. Lahat ay gumana ayon sa plano. At ang pinakamaganda sa lahat, ang mga kaibigan niya. Isang text message lang na nagsasabing huwag siyang tulungan at lahat sila ay parang mga daga na nagtago sa kanilang mga lungga. Ang kalupitan sa boses ni Bella ay nagpadala ng kilabot kay Rico, ngunit kasabay nito ay isang paghanga. Ito ang babaeng kailangan niya. Isang babaeng walang awa na gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Samantala, sa isang maliit at mainit na kusina sa kabilang bahagi ng lungsod, isang kutsara ang marahang inilapag sa tabi ng isang walang lamang mangkok. Nakatitig si Amara sa kanyang refleksyon sa makintab na kutsara. Nakita niya ang isang mukhang pagod, maputla, na may mga matang namumugto sa kaiiyak. Ang buhok niya ay magulo. Ito ba talaga siya? Ang Amara Bonifacio na kilala bilang isa sa mga pinakamagandang mukha sa alta sosyedad? Isang mainit na tasa ng tubig ang inilapag ni Mateo sa harap niya. Salamat, ulit niyang sabi. Ang boses ay mahina pa rin. Tumango lang si Mateo, abala sa pagliligpit ng kanyang mga gamit. Ang bawat kilos niya ay kalmado at may layunin. Walang pagmamadali. Ang presensya niya ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa loob ng maliit na kusina. Ang simpleng kabaitan nito, ang simpleng pag-aalok ng tulong ng walang kapalit, ay isang bagay na halos nakalimutan na ni Amara na posible pala. Ang init mula sa tasa ay gumapang sa kanyang mga kamay. At ang init na iyon ay tila nagbigay ng lakas sa kanya. Mahina siya. Isang tulak lang. Ang mga salita ni Bella ay bumalik sa kanyang alaala. Talunan ka na. Ang malamig na boses ni Rico. Lahat ay sa akin na ngayon. Isinara ni Amara ang kanyang mga mata. Oo, itinulak siya. Oo, bumagsak siya. Ngunit habang nakaupo siya rito, sa katahimikan ng kusinang ito, sa harap ng isang estrangherong mas may puso kaysa sa lalaking pinakasalan niya, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong mula sa mga abo ng kanyang pagkawasak. Hindi ito pag-asa, hindi pa. Ito ay isang bagay na mas primitibo, isang bagay na mas matigas. Galit.
Idinilat niyang muli ang kanyang mga mata at muling tiningnan ang kanyang refleksyon sa kutsara. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na lang biktima. Ang mga luha ay natuyo na. Ang pagmamakaawa ay napalitan na ng isang malamig na kislap. Ang babaeng ito ay nasaktan, oo, pero hindi pa siya patay. Huminga siya ng malalim. Ang bawat sakit, bawat pagtataksil, bawat kahihiyan na naramdaman niya ngayong gabi ay unti-unting nagiging panggatong. Napansin niyang nakatingin sa kanya si Mateo, na para bang nararamdaman nito ang pagbabago sa kanya. Ngumiti lang si Amara ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na nagsasabing, okay lang ako, pero sa loob-loob niya, habang nakatingin sa kawalan, isang pangako ang kanyang binuo. Isang bulong na para lang sa kanyang sarili. Hindi pa ito tapos, Rico. Halos hindi gumagalaw ang kanyang mga labi. Hindi pa. Nagising si Amara sa tunog ng mahinang katok sa pinto. Idinilat niya ang kanyang mga mata at sa isang iglap, hindi niya alam kung nasaan siya. Ang kisame ay mababa at gawa sa kahoy, malayo sa matataas at puting kisame ng kanyang dating kwarto. Ang hinihigaan niya ay matigas, at ang suot niya ay isang maluwag na t-shirt, hindi ang seda niyang pantulog. At pagkatapos, bumalik ang lahat. Ang pagtataksil, ang sakit, ang ulan, ang eskinita. Napaupo siya, ang puso ay muling bumilis. Pumasok si Mateo. May dalang isang maliit na tray, isang tasa ng mainit na kape at isang piraso ng pandesal. Magandang umaga, sabi nito. Ang boses ay kalmado. Inilapag nito ang tray sa isang maliit na upuan sa tabi ng kama. Kainin mo yan bago lumamig. Salamat, sabi ni Amara. Hinawakan niya ang mainit na tasa. Ang init nito ay bahagyang nagpakalma sa kanyang nanginginig na mga kamay. Pagkatapos mag-almusal, bumaba si Amara sa kusina. Naabutan niya si Mateo na naghahanda na para sa pagbubukas ng kanyang maliit na karinderya. Ang kain tayo ni Mang Mateo. Mateo, panimula ni Amara, buo na ang kanyang loob. Salamat ulit sa lahat, pero hindi ako pwedeng manatili dito nang walang ginagawa. Hayaan mo akong magtrabaho para sa'yo bilang bayad sa pagkain at sa tinutuluyan ko. Huminto si Mateo sa paghiwa ng sibuyas at tiningnan siya. Hindi mo kailangang gawin yan. Sapat ng tulungan kita. Kailangan ko, giit ni Amara, ang kanyang boses ay may diin ng determinasyon na ikinagulat niya mismo. Mayroon pa akong natitirang pride, Mateo. Hindi ko kayang tumanggap ng limos. Please. Nakita ni Mateo ang determinasyon sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang sandali ng pagtitig, tumango ito. Sige, kung yan ang gusto mo, magsimula ka sa paghuhugas ng mga pinggan at paglilinis ng mga mesa. At doon nagsimula ang bagong buhay ni Amara. Ang mga kamay niya na sanay sa paghawak ng mga alahas at manicure ay ngayon ay lubog sa tubig na may sabon, kinukuskos ang mga sebo sa mga plato. Ang likod niya, na sanay sa malambot na upuan ng kanyang mamahaling kotse, ay nanakit sa kapupunas ng mga mesa. Ang mga paa niya, na sanay sa mga sapatos na may takong, ay nangalay sa maghapong pagtayo. Ito ay isang trabahong hindi niya kailanman naisip na gagawin niya. Ngunit sa bawat platong kanyang nahuhugasan, sa bawat mesang kanyang nalilinis, may kakaibang pakiramdam. Ang bawat patak ng pawis ay isang paalala na buhay pa siya. Na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Mula sa isang sulok, madalas siyang sinusulyapan ni Mateo. Walang awa sa mga mata nito, kundi paghanga. Nakikita nito ang isang babaeng lumalaban, isang babaeng pilit bumabangon mula sa alikabok ng kanyang nakaraan. Sa mga sumunod na araw, habang nagtatrabaho siya sa karinderya, sinimulan ni Amara ang kanyang sariling laban. Gamit ang perang natira mula sa isinangla niyang singsing,
Naghahanap siya ng abogado. Ang una niyang pinuntahan ay isang malaking law firm sa Makati. Ang abogadong humarap sa kanya ay magalang. Ngunit nang marinig nito ang pangalan ni Rico de la Cruz, biglang nagbago ang timpla nito. "I'm sorry, ma'am, but we have a conflict of interest. We cannot take your case." Ang pangalawa ay hindi na siya pinalampas sa sekretarya. "Pasensya na po, puno na ang schedule ni attorney." Ang pangatlo ay nakausap niya sa telepono. Nang sabihin niya ang kanyang pakay, bigla na lang itong naputol. Paulit-ulit. Ang bawat pagtanggi ay parang isang sampal. Ang bawat saradong pinto ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang invisible na mga kamay ni Rico, na sinisiguradong wala siyang makukuhang tulong, na mananatili siyang miserable at talunan. Isang hapon, pagkatapos ng isa na namang pagkabigo, naupo si Amara sa isang law firm na mas maliit. Ang abogadong nasa harap niya ay mas matanda at tiningnan siya ng may kaunting simpatya. "Hiha," sabi ng abogado pagkatapos pakinggan ang kanyang kwento. "Gusto kitang tulungan pero binabalaan na kita. Kalaban mo ang isang higante." "Alam ko po," sagot ni Amara, ang boses ay pagod na. "Pero kailangan kong lumaban." Bumuntong hininga ang abogado. Lumapit ito at nagsalita ng mas mahina. "Hindi lang siya higante, hiha. Matalino siyang higante. Kaninang umaga lang, tumawag ang opisina ni Mr. De La Cruz sa halos lahat ng law firm sa Maynila. Nag-alok siya ng malaking retainer fee. Hindi para kunin ang serbisyo namin, kundi para hindi namin matanggap ang kaso mo." Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. "Binayaran na kami ni Mr. De La Cruz para siguraduhing wala kang makukuhang tulong." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Amara na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Hindi lang siya pinipigilan ni Rico. Sinasadya niya itong gawin. Ibinabaon siya nito ng buong buo para masigurong hindi na siya muling makakaahon. Lumabas siya sa opisina na tulala. Ang determinasyon na kanyang inipon sa mga nakaraang araw ay biglang gumuho. Naupo siya sa isang waiting shed sa tapat, pinapanood ang mga sasakyang dumaraan, ngunit wala siyang makita. Ang kanyang isip ay blangko. Paano siya lalaban kung ang buong sistema ay binili na ng kanyang kaaway? Habang nakaupo doon, nawawalan ng pag-asa. Narinig niya ang usapan ng dalawang matandang babae na naghihintay din ng bus sa tabi niya. "Grabe yung balita tungkol sa mga De La Cruz, ano?" sabi ng isa. "Biglang yaman daw yung lalaki, iniwan yung asawa. Kawawa naman yung babae, taga Bonifacio pa naman." "Naku, kung nabubuhay lang ang matandang Bonifacio," sagot ng isa pa. "Hindi papayag yon na magkaganito ang anak niya. At siguradong ang una niyang tatawagan ay ang kumpare niya, si Attorney Romero. Yung matandang abogado ng mga Bonifacio ang pinakatapat." Sa pagkarinig ng pangalang iyon, biglang nagising ang diwa ni Amara. Attorney Romero. Ang matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang papa. Paanong nakalimutan niya ito? Matagal na itong retirado at lumipat na sa probinsya, kaya hindi ito kasama sa mga tinawagan ni Rico. Isang kislap. Isang maliit, nanginginig, ngunit maliwanag na kislap ng pag-asa ang biglang sumindi sa gitna ng kadiliman. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay hindi na blangko. Mayroon na itong bagong direksyon. Mayroon na itong bagong target. Attorney Romero. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, biglang nagising ang diwa ni Amara. Attorney Romero. Ang matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang papa. Paanong nakalimutan niya ito?
Matagal na itong retirado at lumipat na sa probinsya, kaya hindi ito kasama sa mga tinawagan ni Rico. Isang kislap, isang maliit, nanginginig, ngunit maliwanag na kislap ng pag-asa ang biglang sumindi sa gitna ng kadiliman. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay hindi na blangko. Mayroon na itong bagong direksyon. Mayroon na itong bagong target. Attorney Romero. Hindi na niya inaksaya ang oras. Sa halip na sumakay ng bus pa uwi, naglakad siya ng mabilis, ang kanyang puso ay tumitibok hindi na sa takot, kundi sa pananabik. Kailangan niyang mahanap si Attorney Romero. Siya na lang ang natitira niyang pag-asa. Pagbalik niya sa karinderya, dumiretso siya sa kusina kung saan naghahanda na si Mateo para sa hapunan. "Mateo," sabi niya. Ang kanyang boses ay may bagong sigla. Napansin agad ni Mateo ang pagbabago. Nawala ang bigat sa mga balikat ni Amara. Nawala ang ulap sa mga mata nito. "Anong nangyari?" tanong niya. "Kailangan kong umalis bukas," diretsong sabi ni Amara. "Pupunta ako sa Batangas. Kailangan kong hanapin ang dating abogado ng pamilya namin." Hindi nagtanong si Mateo kung bakit o paano. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Amara at tumango na lang siya. "May pera ka ba para sa pamasahe?" Umiling si Amara. Ang natitirang pera niya ay halos naubos na sa pag-ikot sa mga law firm. Nagbuntong hininga si Mateo. Kumuha ito ng isang maliit na lata mula sa isang estante. Isang lata kung saan niya inilalagay ang bahagi ng kanyang kita araw-araw. Kumuha siya ng ilang libong piso mula dito at iniabot kay Amara. "Wag Mateo, sobra-sobra na yan," tanggi ni Amara nahihiya. "Hindi yan limos, Amara," matatag na sabi ni Mateo. "Pautang yan. Kapag nanalo ka na sa laban mo, bayaran mo ako." Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. "At alam kong mananalo ka." Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Salamat, Mateo." Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, umalis si Amara. Dala ang isang maliit na bag na may ilang damit na ipinahiram ni Mateo at ang perang ibinigay nito, sumakay siya ng bus papuntang Batangas. Habang papalayo ang bus sa magulong syudad, nakatingin lang si Amara sa bintana. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay 1 kilometrong papalayo sa kanyang miserableng nakaraan at 1 kilometrong papalapit sa kanyang posibleng kinabukasan. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang Amara na umiiyak sa gitna ng ulan. Siya na ang Amara na handang harapin ang bagyo. Nakatayo si Mateo sa harap ng kanyang karinderya, pinapanood ang pag-alis ng unang bus ng araw. Kahit hindi niya natanaw si Amara sa loob nito, alam niyang nandoon ito. Dala ang isang maliit na bag at isang malaking misyon. Nang mawala na sa paningin ng bus, pumasok siyang muli sa loob. Ang katahimikan. Iyon ang unang napansin niya. Sa mga nakaraang araw, nasanay siyang may kasama. Nasanay siya sa tunog ng mga plato na hinuhugasan ni Amara, sa mahinang tunog ng mga yapak nito sa sahig, sa paminsan-minsang pagtatanong nito kung paano gagawin ang isang bagay. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng luma niyang refrigerator at ang pagtilaok ng mga manok sa kapitbahay. Nagbuntong hininga siya at sinimulan ang kanyang gawain. Habang naghihiwa siya ng mga gulay, hindi niya maiwasang isipin si Amara. Hinangaan niya ang tibay nito. Ang babaeng dumating sa kanyang eskinita na parang isang basang sisiw, sira-sira at nawawalan ng pag-asa, ay siya ring babaeng nagkuskos ng mga sebo sa plato nang walang reklamo. Siya rin ang babaeng buong tapang na hinarap ang sunod-sunod na pagtanggi at ngayon mag-isang naglakbay
para ipaglaban kung ano ang tama. Mayroong apoy sa loob ni Amara. Isang apoy na sinubukang patayin ng mundo, ngunit pilit pa ring nagliliyab. At ang apoy na iyon ay pamilyar sa kanya. Isinara ni Mateo ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, wala na siya sa kanyang kusina. Nasa isang malamig at puting kwarto siya ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw. Hawak niya ang isang kamay na malamig na habang pinapanood ang mabagal na pagbaba ng linya sa heart monitor. Huwag mong hayaang patigasin ng sakit ang puso mo, Matt, bulong ng isang mahinang boses sa kanyang alaala. Ang boses ni Leah, ang kanyang kasintahan. Mabuti kang tao, huwag mong kakalimutan yan. Iyon ang huling mga salita nito bago ito tuluyang pumikit. Isang car accident, isang lasing na driver, isang buhay na kinuha ng napakabilis. At pagkatapos noon, ipinangako ni Mateo sa sarili niya na hindi na siya muling maglalagay ng sarili sa isang sitwasyon kung saan maaari siyang masaktan ng ganoon kalalim. Itinuon niya ang kanyang buhay sa kanyang karinderya, sa pagtulong sa iba sa maliit na paraan, ngunit palaging may distansya. Laging may pader. Ngayon, ang pader na iyon ay tila unti-unting ginuho ng isang babaeng nagngangalang Amara. "Huwag kang maging tanga, Mateo!" bulong niya sa sarili habang mas binilisan ang paghihiwa. Problema lang ang dala ng babaeng iyon. Isang problemang masyadong malaki para sa isang simpleng may-ari ng karinderya. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi niya mapigilan ang pag-aalala. Paano kung hindi niya mahanap si Attorney Romero? Paano kung mapahamak siya doon? Nang gabing iyon, pagkatapos magsara ng karinderya, hindi mapakali si Mateo. Sa halip na manood ng TV o matulog, binuksan niya ang kanyang luma at mabagal na desktop computer. Attorney Romero, Bonifacio. Iyon ang mga salitang kanyang inilagay sa search bar. Lumabas ang ilang mga resulta. Karamihan ay mga lumang balita. Nakita niya ang isang artikulo tungkol sa pagreretiro ni Attorney Salvador Romero, na nagsasabing lumipat ito sa kanyang bayan sa San Juan, Batangas. At least, tama ang direksyon ni Amara. Nag-scroll pa siya. At isang headline ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang balita mula halos 2 taon na ang nakalipas. Business tycoon Ricardo Bonifacio, pumanaw na sa atake sa puso, kinilabutan si Mateo. Ito ang ama ni Amara. Dahil sa kagustuhang malaman pa, binuksan niya ang artikulo. Inilarawan nito ang biglaang pagkamatay ng kilalang negosyante, isang malaking kawalan sa mundo ng negosyo. Mababasa ang mga papuri mula sa mga kasamahan. At may isang maikling pahayag mula sa manugang nito, si Rico de la Cruz, na nangangakong ipagpapatuloy ang legasya ng kanyang biyenan. Binasa ni Mateo ang bawat salita, hinahanap ang hindi niya alam kung ano. At pagkatapos, sa dulo ng artikulo, sa isang maliit na talata na madaling palampasin, nakita niya ito. Isang detalye mula sa isang hindi nagpakilalang source mula sa loob ng mansyon. Ayon sa source, dumaing ng paninikip ng dibdib si Mr. Bonifacio bandang 8:00 ng gabi. Ngunit ang tawag para sa ambulansya ay naitala sa records ng ospital halos 1 oras pagkatapos nito. Napahinto si Mateo. Binasa niya ulit ang pangungusap. At isa pa, 1 oras. Para sa isang taong inaatake sa puso, ang 1 oras ay 1 buong buhay. 1 buong buhay na nawala. Maaaring wala lang itong ibig sabihin. Maaaring nagkaroon ng pagkalito o panic. Ngunit sa konteksto ng lahat ng nangyari kay Amara, ang 1 oras na pagkaantala ay hindi lang isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang malaking pulang bandila. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga kamay. Kinuha niya ang mouse at pinindot ang print. Ang ingay ng lumang printer ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi,
Bawat tunog ay tila nagbibigay diin sa bigat ng kanyang natuklasan. Kinuha niya ang papel mula sa printer. Hawak niya ngayon ang isang piraso ng nakaraan na maaaring maging susi sa hinaharap ni Amara. O maaari ring maging isang bagay na muling magbubukas sa pinakamalalim nitong sugat. Tumingin siya sa hagdanan na papunta sa maliit na kwarto kung saan natulog si Amara kagabi. Ang kwarto ay walang laman, ngunit ang presensya nito ay nananatili. Ano ang gagawin niya? Itatago ba niya ito para protektahan si Amara sa karagdagang sakit? O ipapakita niya ito sa panganib na lalo lang siyang maguluhan, ngunit sa pag-asang makakatulong ito sa kanyang laban? Pinagmasdan niyang muli ang papel na hawak niya. 1 oras. Ang dalawang salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. 1 oras na pagkaantala. 1 oras na maaaring nagdikta sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang ideya ay napakabigat, napakadilim. Ang sakit na idudulot nito kay Amara, ang panibagong layer ng pagtataksil na matutuklasan niya, ay halos hindi niya kayang isipin. Ang unang instinct niya ay itago ito. Itupi ang papel, ilagay sa isang lugar na hindi makikita, at kalimutan na lang na nabasa niya ito. Para protektahan si Amara. Para protektahan ang sarili niya mula sa gulo. Iyon ang mas madaling landas. Iyon ang landas na pinili niya mula nang mamatay si Leah. Ang landas ng pag-iwas. Isinara niya ang kanyang mga mata at muling bumalik ang alaala. Ang puting ilaw ng ospital, ang mahinang tunog ng mga makina, ang malamig na kamay ni Leah sa kanyang palad, at ang bulong nito. Huwag mong hayaang patigasin ng sakit ang puso mo, Matt. Mabuti kang tao. Idinilat niyang muli ang kanyang mga mata. Ang pagtatago sa katotohanan ay hindi pagiging mabuti. Ito ay kaduwagan. Ang pag-iisip na hindi kaya ni Amara ang katotohanan ay isang insulto sa tapang na ipinakita na nito. Sino siya para magdesisyon kung ano ang dapat at hindi dapat malaman ni Amara? Ang pagtulong ay hindi lang pagbibigay ng pagkain at tirahan. Minsan ang pagtulong ay pagbibigay ng sandata kahit na ang sandatang iyon ay matalim at maaaring makasugat din sa humahawak nito. Nagdesisyon siya. Maingat niyang tinupi ang papel. Lumakad siya patungo sa kanyang maliit na kwarto sa ibaba. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang maliit na baul na kahoy. Dito nakatago ang mga pinakamahahalaga niyang pag-aari. Ang titulo ng kanyang lupa't bahay, ang kanyang birth certificate, at isang kupas na litrato ni Leah, nakangiti. Binuksan niya ang baul. Inilagay niya ang nakatuping papel sa tabi ng litrato ni Leah. Ito na ngayon ay isang sikretong kanyang iingatan. Isang katotohanang hihintayin ang tamang panahon para mabunyag. Isinara niyang muli ang baul at itinulak pabalik sa ilalim ng kama. Sa paggawa noon, naramdaman niya ang isang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya ang estrangherong nag-alok lang ng sopas. Hindi na siya ang may-ari ng karinderya na nagbigay lang ng pansamantalang tulugan. Hindi na siya tagapagmasid lang. Bahagi na siya ng kwento. At hihintayin niya ang pagbabalik ni Amara. Hihintayin niya siya, dala ang isang katotohanang maaaring sumira o bumuo sa natitirang pag-asa nito. Ang biyahe papuntang Batangas ay isang paglalakbay sa ibang mundo para kay Amara. Ang ingay at gulo ng Maynila ay dahan-dahang napalitan ng mga malalawak na bukirin at matataas na puno. Ang hangin na pumapasok sa bintana ng bus ay sariwa, malayo sa usok ng syudad. Ngunit sa bawat kilometrong nilalakbay niya, ang kaba sa kanyang dibdib ay palakas ng palakas. Paano kung hindi siya paniwalaan ni Attorney Romero? Paano kung, katulad ng iba, talikuran din siya nito? Pagbaba niya sa terminal, agad siyang sumakay ng tricycle. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver.
Sa bahay po ni Attorney Salvador Romero, sagot ni Amara. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Nagkamot ng ulo ang driver. Naku, yung matandang abogado, retirado na yon. Sa may bandang dulo pa yon ng San Juan. Kahit po gaano kalayo, babayaran ko po kayo ng maayos, pakiusap ni Amara. Pumayag ang driver. Habang tumatakbo ang tricycle, pinagmasdan ni Amara ang mga simpleng bahay na kanilang nadadaanan. Mga batang naglalaro sa kalsada, mga matatandang nagkukwentuhan sa kanilang mga balkonahe. Isang buhay na simple at payapa. Isang buhay na napakalayo sa mundong kanyang kinalakihan. Sa wakas, huminto ang tricycle sa harap ng isang bahay na hindi kalakihan, ngunit malinis at napapalibutan ng mga halaman. Isang simpleng bungalow na may malawak na veranda kung saan may 2 tumba-tumba. Ito ang uri ng bahay na sumisigaw ng kapayapaan. Nagbayad si Amara at huminga ng malalim bago lumakad papunta sa gate. Tao po, tawag niya. Ilang saglit pa, isang matandang lalaki ang lumabas. Medyo kuba na ito at puti na ang buhok, ngunit ang mga mata nito ay matalas pa rin. Nakasuot ito ng simpleng sando at shorts. Ito si Attorney Romero, ang kanang kamay ng kanyang ama. Sino po sila? Tanong ng matanda. Attorney Romero, ako po si Amara. Nanlaki ang mga mata ng abogado. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Amara? Amara Bonifacio? Hiha, anong ginagawa mo dito? Kailangan ko po kayong makausap, attorney. Kailangan ko po ng tulong nyo. Isang buntong hininga ang kumawala kay Attorney Romero. Ang kanyang mga balikat ay tila mas lalong bumagsak. Pumasok ka, sabi nito. Binubuksan ang gate. Pinaupo siya nito sa isa sa mga tumba-tumba sa veranda. Ano ang nangyari sa'yo? Ang balita sa Maynila ay, hindi po totoo ang mga iyon. Mabilis na putol ni Amara. At doon, ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtataksil ni Rico at Bella, ang mga pekeng ebidensya, ang pagpapalayas sa kanya, ang pagtanggi ng lahat ng abogado na tulungan siya. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Attorney Romero, ang muka ay seryoso. Nang matapos si Amara, umiling ito ng marahan. Hiha, matanda na ako, sabi nito. Ang boses ay pagod. Matagal ko nang tinalikuran ang gulo ng Maynila. Ang gusto ko na lang ay kapayapaan. At ang taong kinakalaban mo, si Rico de la Cruz, hindi na siya ang lalaking ipinakilala mo sa amin noon. Isa na siyang halimaw na may hawak na kapangyarihan at pera. Wala akong laban doon. Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok sa puso ni Amara. Ang huling pag-asa niya ay tila naglalaho na rin. Ngunit hindi siya sumuko. Hindi lang ito tungkol sa pera at tolinay, sabi ni Amara. Ang boses niya ay nagkaroon ng bigat. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Ito ay tungkol sa hustisya para sa papa ko. Sa pagbanggit ng kanyang ama, nakita niya ang pagbabago sa mga mata ng abogado. Kinuha ni Amara ang isang papel mula sa kanyang bag, ang artikulong prinint ni Mateo. Iniabot niya ito kay Attorney Romero. Ano to? Tanong nito. Basahin niyo po, lalo na yung huling bahagi. Kinuha ng abogado ang kanyang salamin at binasa ang artikulo. Habang binabasa niya ito, ang kanyang noo ay kumunot. Binasa niya ulit ang huling talata at pagkatapos ay tumingin kay Amara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Isang oras bulong nito. Bulong. Tumango si Amara. Hindi po ba kahina-hinala, attorney? Katahimikan. Tinitigan ni Attorney Romero si Amara, hindi na bilang isang kaawa-awang biktima,
kundi bilang anak ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Nakita niya ang apoy, ang determinasyon, ang tapang ng matandang Bonifacio sa mga mata ng dalaga. Tumayo ang abogado. "Halika, sumunod ka sa akin." Pumasok sila sa loob ng bahay. Dinala siya nito sa isang maliit na opisina na puno ng mga libro ng batas. Sa isang sulok may isang luma pero matibay na bakal na kaha de yero. Ipinasok ni Atty. Romero ang kombinasyon. Ang tunog ng pagpihit ng dial ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bumukas ang pinto ng safe. Mula sa loob, kinuha nito ang isang malaki at medyo naninilaw ng brown envelope. Nakasulat dito ang pangalan ng kanyang ama. Inilapag nito ang envelope sa mesa. Bago namatay ang papa mo, Hija, may pinabago siya sa kanyang huling habilin. Isang lihim na kondisyon. Ako lang ang nakakaalam nito. Inutusan niya akong ibigay lang sa iyo ito kapag dumating ang araw na lubos mo itong kakailanganin. At sa tingin ko, ito na ang araw na iyon. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang binubuksan ang envelope. Sa loob, may isang legal na dokumento. Binasa ito ni Atty. Romero para sa kanya. Ayon sa kodisil o karagdagang sugnay na ito, sa kaganapan ng legal na paghihiwalay o pagkamatay ni Amara Bonifacio, lahat ng kanyang mamanahing yaman mula sa akin ay automatikong ililipat sa isang trust fund na pamamahalaan ng isang third party at hindi direktang mapupunta sa kanya o sa kanyang asawa. Napatigil sa paghinga si Amara. Iyon pala ang dahilan kung bakit hindi pa ginagalaw ni Rico ang mga pangunahing ari-arian ng kumpanya. Maliban na lamang, pagpapatuloy ng abogado, ang kanyang boses ay may diin kung mapapatunayan sa korte na ang paghihiwalay ay sanhi ng mapanlinlang na gawain, pandaraya o pakikiapid mula sa panig ng kanyang asawa. Sa pagkakataong iyon, ang lahat ng minanang yaman, kasama na ang kontrol sa Bonifacio Corp, ay buong-buo at walang pasubaling mapupunta sa aking anak na si Amara Bonifacio. Binitawan ni Amara ang papel. Napaupo siya. Ang kanyang mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot at pagkatapos ay umikot sa isang ganap na bagong direksyon. Hindi ito isang kandado, isa itong susi. Ang lahat ng ginawa ni Rico, ang pekeng ebidensya ng pakikiapid niya, ay siya palang magiging daan para mabawi niya ang lahat. Naghanda ang kanyang ama. Naghanda ito para sa isang araw na katulad nito. Mula sa kanyang libingan, binibigyan pa rin siya nito ng proteksyon. Tumingala siya kay Atty. Romero, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi na dahil sa sakit. Ito ay luha ng pasasalamat, ng pagkamangha, ng isang bagong silang na pag-asa. Isang matatag na kamay ang dumapo sa kanyang balikat. Tiningnan siya ni Atty. Romero ng diretso sa mata. Ang pagod sa mukha nito ay napalitan na ng determinasyon ng isang mandirigma. Handa ka na bang labanan sila ng harapan, Amara? Tanong nito, ang boses ay matatag at malakas. Dahil ngayon, mayroon ka ng sandata. Pinunasan ni Amara ang kanyang mga luha. Tumayo siya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang muli ang kanyang sarili. Ang anak ni Ricardo Bonifacio. Hindi lang isang biktima, hindi lang isang kawawa, isang tagapagmana, isang mandirigma. Tumango siya, ang kanyang tingin ay kasing tatag ng sa matandang abogado. Opo, attorney, handa na ako. Ang mga sumunod na oras ay ginugol nila sa pagpaplano. Ang dating retiradong abogado ay tila nabuhayan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang binabalangkas niya ang kanilang mga susunod na hakbang. Ang kodisil ang kanilang alas, ngunit kailangan pa rin nila ng matibay na ebidensya. Kailangan nilang patunayan ang pandaraya at ang tunay na relasyon ni Rico at Bella. Ang layunin natin ngayon ay hindi na lang depensa, Hija, opensiba na tayo, paliwanag ni Atty. Romero habang naglalakad-lakad sa kanyang opisina. Hindi na tayo maghahabol. Sila na ang maghahabol.
Sila na ang matataranta. Kinagabihan, bago umalis si Amara pabalik ng Maynila, inihatid siya ni Attorney Romero sa gate. "Mag-iingat ka, Amara," bilin nito. "Simula ngayon, lalo silang magiging mapanganib. Ngayong alam na nilang narito ka, gagawa sila ng paraan para malaman kung ano ang nalaman mo." "Mag-iingat po ako," sagot ni Amara. "Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa mga legal na papeles. Maghanap ka ng paraan para makakuha ng ebidensya. Isang witness, isang recording, kahit ano na magpapatunay sa relasyon nila. At higit sa lahat," huminto ito at tinitigan siya. "Huwag kang magtitiwala basta-basta." Tumango si Amara. Dala ang kopya ng kodisil na nakatago ng ligtas sa kanyang bag at ang isang puso na puno ng bagong lakas. Sumakay siya ng huling bus pabalik sa syudad. Habang tinatahak ng bus ang madilim na daan, hindi na tanawin ang kanyang pinagmamasdan. Ang kanyang isip ay tumatakbo, nag-iisip ng mga plano. Ang takot ay nariyan pa rin, ngunit ngayon may kasama na itong determinasyon. Ang sakit ay nariyan pa rin, ngunit ngayon may kasama na itong layunin. Hindi niya namalayan na hating gabi na pala nang makarating siya sa tapat ng karinderya. Sarado na ito at madilim na, maliban sa isang maliit na ilaw na nagmumula sa bintana ng kusina. Dahan-dahan siyang kumatok. Agad na bumukas ang pinto. Si Mateo. Mukhang hindi pa ito natutulog na para bang naghihintay. Ang mga mata nito ay agad na hinanap ang sagot sa kanyang muka. Hindi nagsalita si Amara. Sa halip, isang ngiti ang ibinigay niya dito. Isang ngiti na puno ng pagod, ngunit puno rin ng tagumpay. Nakita iyon ni Mateo at isang ngiti rin ng ginhawa ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam na niya. Nagtagumpay si Amara. "Pumasok ka," sabi nito. Binibigyan siya ng daan. "Ipaghahanda kita ng mainit na tsaa." Habang nakaupo sila sa tahimik na kusina, katulad ng unang gabi niya doon, naramdaman ni Amara ang kaibahan. Hindi na siya ang babaeng nawawala. Umuwi siya. Umuwi siya sa isang lugar na hindi man mansyon, ngunit isang lugar kung saan may naghihintay sa kanya, isang lugar na naging kanyang kanlungan. Ang laban ay nagsimula na. At sa laban na ito, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ang mga unang araw pagkatapos bumalik ni Amara mula sa Batangas ay puno ng bagong sigla. Ang kaalaman na may hawak siyang sandata ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya naramdaman noon. Patuloy siya sa pagtatrabaho sa karinderya, ngunit ngayon, ang bawat platong hinuhugasan niya, ang bawat mesang pinupunasan niya ay may kasamang layunin. Ito ay isang pansamantalang yugto lamang, isang paghahanda para sa malaking laban. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, tumawag si Attorney Romero. "Amara, naisampa ko na ang unang mosyon sa korte," sabi ng abogado sa kabilang linya. "Isang mosyon para i-freeze ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa Bonifacio Corp. Hanggang hindi nare-resolba ang kaso ng diborsyo ninyo, nagsimula na ang digmaan." "Salamat po, attorney," sabi ni Amara, ang puso niya ay magkahalong kaba at pananabik. Ito na. Ngunit ang hindi niya alam, ang digmaan ay hindi lamang sa loob ng korte lalabanin. Kinabukasan, inutusan siya ni Mateo na bumili ng suka sa kalapit na sari-sari store. Habang naglalakad, naramdaman ni Amara ang mga kakaibang tingin mula sa mga taong kanyang nadadaanan. Dati, nginingitian siya ng mga ito. Ngayon, tila may mga bumubulong habang siya ay dumadaan. Hindi niya ito pinansin. Ngunit pagdating niya sa tindahan, ang lahat ay naging malinaw. Sa ibabaw ng counter, katabi ng mga candy at sigarilyo, ay isang tabloid. At sa harap na pahina, malaki at kitang-kita, ay ang kanyang mukha. Isang litratong kuha noong isa sa mga event na dinaluhan niya.
Ngunit katabi nito ay isang larawan ng isang lalaking hindi niya kilala. Ang headline ay isinulat sa malalaki at mapulang mga letra na parabang sumisigaw, "Milyonaryang asawa na huling nakikipaglalaro sa iba, nagka-nervous breakdown ng mahuli." Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Kinuha niya ang dyaryo. Nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang nilalaman. Isang lason na unti-unting kumakalat sa bawat salita. Isinasaad dito kung paano siya nahuli ng kanyang asawa, kung paano siya nagkaroon ng mental breakdown, at kung paano siya ngayon ay nagtatago at nagpapagaling sa isang hindi malamang lugar. Ito ay isang kasinungalingan mula simula hanggang wakas, ngunit isinulat sa paraang kapani-paniwala. "Pabili po," sabi niya sa tindera, ngunit ang boses niya ay halos hindi lumabas. Ang tindera, si Aling Nena, na dati ay palangiti sa kanya, ay hindi man lang siya tiningnan sa mata. Kinuha nito ang bayad niya at iniabot ang suka ng walang kibo. Naramdaman ni Amara ang mga tingin. Ang mga tingin ng mga tsismosa sa labas ng tindahan. Ang mga tingin na puno ng panghuhusga, ng pandidiri. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na likido na umakyat mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang muka. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa karinderya, hawak ang dyaryo na parang isang hatol ng kamatayan. Pumasok siya sa kusina, hindi makahinga. "Amara, anong nangyari?" tanong ni Mateo. Nakita agad ang pamumutla niya. Hindi siya sumagot. Inilapag lang niya ang tabloid sa mesa. Kinuha ito ni Mateo at binasa. Ang mukha nito ay unti-unting nagdilim sa galit. "Mga walang hiya!" bulong ni Mateo. Ngunit hindi pa doon natapos. Biglang nag-ring ang mumurahing cellphone na ipinahiram sa kanya ni Mateo. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot ito. "Hello? Kumusta ang pagiging sikat, mahal?" Ang boses. Ang malamig at mapanuyang boses ni Rico. "Rico? Nabasa mo na ba ang dyaryo? Maganda, hindi ba?" "Iyan ang nararapat sa mga ahas na tulad mo," tumawa si Rico sa kabilang linya. "Akala mo ba matalino ka? Akala mo ba may laban ka sa akin dahil sa matandang abogado na yan?" "Amara, kaya kong bilhin ang buong media. Kaya kong sirain ang pangalan mo hanggang sa kahit ang mga pulubi sa kalsada ay pandidirian ka." "Hayop ka!" umiiyak na sabi ni Amara. "Oo, hayop ako. At ikaw ang ginawa kong pagkain," pagpapatuloy ni Rico. "Makinig ka, Amara. Itigil mo na ang kabaliwan na ito. Pumirma ka sa isang kasunduan, bibigyan kita ng kaunting pera para makapagsimula ka ulit at kalimutan mo na ang lahat. Pero kung ipagpapatuloy mo ito, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakabangon habang buhay." Pagkatapos ay ibinaba nito ang telepono. Binitawan ni Amara ang cellphone na para siyang napaso. Ang sandatang hawak niya, ang huling habilin ng kanyang ama, ay tila biglang naging walang silbi. Anong silbi ng isang legal na dokumento kung ang buong mundo ay naniniwalang siya ang masama? Kung lahat ay naniniwalang isa siyang taksil at baliw? Tumakbo siya paakyat sa kanyang maliit na kwarto at isinara ang pinto. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga bulong na narinig niya sa tindahan, ang mga salita sa dyaryo, ang boses ni Rico, lahat ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sinira na siya ni Rico. Sinira na niya ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad. Ito ang all is lost moment. Ang sandali kung saan naramdaman niyang wala na siyang pag-asa. Kahit anong gawin niya, mananalo pa rin si Rico. Dahil sa mundong ito, ang pera at kapangyarihan ang laging nananalo. Maya-maya, may kumatok sa pinto. "Amara?" boses ni Mateo.
Buksan mo to! Mag-usap tayo! Umalis ka na! Sigaw ni Amara, ang boses ay basag. Iwanan niyo na akong lahat! Hindi umalis si Mateo. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito mula sa labas ng pinto. Hindi ako aalis, napahagulgol si Amara. Paano ako lalaban, Mateo? Paano? Sinira na niya ako. Kahit na manalo ako sa korte, talo pa rin ako sa mata ng lahat. Talo na ako. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos ay nagsalita si Mateo. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng bigat at katatagan na tumagos sa kahoy na pinto. Kung susuko ka, panalo na sila. Pero kung lalaban ka, hindi ka mag-iisa. Huminto ito sandali at pagkatapos ay idinugtong ang mga salitang babago sa lahat. Nandito ako. Napatigil sa pag-iyak si Amara. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin sa pinto na para bang nakikita niya si Mateo na nakatayo sa kabilang panig. Sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali, isang kamay ang muling inaalok sa kanya. Ang tanong ay, hahawakan niya ba ito? Nakatayo si Rico de la Cruz sa harap ng malaking bintana ng kanyang bagong opisina. Ang opisina na dati ay pag-aari ng tatay ni Amara. Mula sa itaas, kitang-kita niya ang buong syudad ng Makati, isang konkretong gubat kung saan siya na ngayon ang hari. Ngunit sa kabila ng tanawing ito ng kapangyarihan, isang malamig na pawis ang tumagaktak mula sa kanyang noo. Anong ibig mong sabihin na nag-file sila ng motion to freeze assets? Galit niyang tanong sa kanyang abogado sa telepono. Yes, sir, sagot ng abogado. At ang masama pa, ang gumagalaw para sa kanila ay si Attorney Salvador Romero. The old fox is back in the game. Napamura si Rico. Attorney Romero, ang matandang iyon, paano? Bawiin mo yan! Bayaran mo kung sino ang kailangang bayaran! Sigaw niya. Hindi ganoon kadali, sir. May basihan ang mosyon nila. Isang bagay mula sa last will and testament ni Mr. Bonifacio. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Rico. Ang huling habilin. Mayroon bang hindi siya alam? Ang kampanteng pakiramdam niya ay unti-unting napalitan ng pagkataranta. Ang pag-atake sa media laban kay Amara ay dapat sanang maging huling pako sa kabaong nito. Ngunit tila nagkamali siya. Imbes na sumuko, lumalaban pa ito. Binaba niya ang telepono at sinuntok ang kanyang lamesa. Amara! Sigaw niya sa kawalan. Nagiging emosyonal ka, Rico. Lumingon siya at nakita si Bella na nakasandal sa pinto. Nakahalukip-kip, may mapanuyang ngiti sa mga labi. Anong ginagawa mo dito? Inis niyang tanong. Tinitingnan kung kaya mo pa bang kontrolin ang sitwasyon. Sagot ni Bella, lumalakad palapit. At mukhang hindi na. Sinabi ko sa'yo, dapat noon pa natin siya tinapos. Pero masyado kang naging kampante. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Palagi naman, hindi ba? Sabi ni Bella, hinahaplos ang mamahaling kahoy ng lamesa. Pero huwag kang mag-alala. May naisip na akong paraan para patahimikin siya ng tuluyan. Ang lamig sa boses ni Bella ay nagpadala ng kilabot kay Rico. Ngunit sa puntong ito, alam niyang kailangan niya ito. Kailangan niya ang pagiging walang awa nito. Habang ang mga halimaw ay nagpaplano sa kanilang toring gawa sa salamin at bakal, sa isang maliit na karinderya sa Quezon City, isang anghel ang dahan-dahang nagpapagaling ng kanyang mga sugat. Pinunasan ni Amara ang kanyang mga luha at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Mateo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito sa kanya, naghihintay. Hindi ako susuko, mahinang sabi ni Amara. Isang ngiti ng ginhawa ang gumuhit sa mga labi ni Mateo. Mabuti, dahil may kailangan tayong gawin. Ipinakita ni Mateo ang papel na matagal na niyang itinatago.
ang artikulo tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. "Ano to?" tanong ni Amara. "Basahin mo," sabi ni Mateo. Binasa ni Amara ang artikulo na pamilyar na sa kanya. Ngunit itinuro ni Mateo ang huling talata. 1 oras. Sa una, hindi ito naintindihan ni Amara. Ngunit habang ipinapaliwanag ni Mateo ang kanyang hinala, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Amara. Ang sakit na naramdaman niya mula sa pagtataksil ni Rico ay walang-wala kumpara sa posibilidad na ito. "Hindi," bulong niya. "Hindi niya kayang gawin yan. Amara, kailangan nating malaman ang totoo," sabi ni Mateo. Ang huling habilin at ang pandaraya nila ay sapat na para manalo ka sa kaso. Pero ito ay tungkol sa hustisya. Pumayag si Amara, kahit na ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong tumakas mula sa posibleng katotohanang ito. Tinawagan nila si Atty. Romero at ipinaalam ang kanilang hinala. "May kilala ako," sabi ni Atty. Romero sa telepono. "Si Maricel, ang dating executive secretary ng papa mo. Tinanggal siya ni Rico ilang linggo lang pagkamatay ng papa mo. Walang malinaw na dahilan. Baka may alam siya." Kinabukasan, pinuntahan nina Amara at Mateo ang address ni Maricel. Isa itong maliit na apartment sa isang masikip na lugar sa Caloocan. Malayo sa marangyang buhay na nakasanayan nito noon. Ang babaeng nagbukas ng pinto ay mukhang pagod at mas matanda kaysa sa huling pagkikita nila. Nagulat ito nang makita si Amara. "Ma'am Amara?" "Maricel," sabi ni Amara. "Pwede ba kaming pumasok?" Sa loob ng maliit na sala, ikinuwento ni Amara ang lahat. Noong una, takot si Maricel. Ayaw niyang masangkot. "Wala na akong kinalaman dyan, ma'am," sabi nito, umiiwas ng tingin. "May pamilya na ako. Ayoko ng gulo." "Maricel, please," pagmamakaawa ni Amara. "Alam kong may alam ka tungkol sa araw na namatay si Papa." Sa pagbanggit sa matandang Bonifacio, nakita ni Amara ang pagbabago sa mga mata ni Maricel. Mayroong lungkot at mayroong galit. "Mahal na mahal ko si Sir Ricardo," umiiyak na sabi ni Maricel. "Para ko na siyang ama, napakabuti niyang tao." Huminga ito ng malalim. "Ang araw na yon, tumawag siya sa opisina. Hinahanap si Sir Rico," sinabi niya sa akin. "Maricel, pakisabi sa asawa ng anak ko, masama ang pakiramdam ko. Kailangan ko siya." Pero si Sir Rico, nasa conference call. Sinabi niyang huwag siyang istorbohin. "Pero sinabi mo sa kanya?" tanong ni Amara. "Opo, ilang beses, paulit-ulit, pero pinagalitan niya lang ako. Sinabi niyang huwag ko siyang guluhin. Pagkatapos ng halos 1 oras nang matapos ang tawag niya, saka lang niya tinanong kung ano ang kalagayan ni Sir Ricardo. Nang malaman niyang hindi pa dinadala sa ospital, siya na mismo ang tumawag ng ambulansya. Pero huli na ang lahat." Napahawak si Amara sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang sigaw. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Hindi ito simpleng pagpapabaya. Ito ay intensyonal. "Bakit kanya tinanggal?" tanong ni Mateo. "Dahil narinig ko siya," sagot ni Maricel. "Narinig ko siyang kausap sa telepono si Ma'am Bella. Sinabi niya, okay na, malapit nang matapos ang lahat. Sa atin na ang corona." Pagkatapos noon, pinatawag niya ako at sinabing tanggal na ako. "Kaya mo bang sabihin yan sa korte?" pakiusap ni Amara. Umiling si Maricel. "Takot ako, ma'am. Papatayin nila ako." Nang makita ni Amara ang takot sa mga mata ni Maricel, nawalan siya ng pag-asa. Ngunit bago pa sila umalis, may kinuha si Maricel mula sa isang luma nitong cabinet. "Hindi ko kayang tumestigo," sabi nito. Ang mga kamay ay nanginginig. "Pero bago ako umalis sa kumpanya, kinopya ko ang lahat ng records ni Sir Rico. Ang mga bank transfer niya papunta sa mga offshore accounts.
Ang mga utang niya sa sugal na binayaran gamit ang pera ng kumpanya. Iniabot nito kay Amara ang isang maliit na USB flash drive. Hindi ko kayang ibigay sa inyo ang hustisya para sa pagkamatay ni Sir Ricardo, umiiyak na sabi ni Maricel. Pero kaya kong ibigay sa inyo ang ebidensya para maipakulong siya sa pagnanakaw. Kinuha ni Amara ang USB. Isang maliit na bagay, ngunit naglalaman ng kapangyarihan para pabagsakin ang isang imperyo ng kasinungalingan. Tiningnan niya si Maricel, hindi na bilang isang testigo, kundi bilang isang kaibigan, isang kakampi. Salamat Maricel, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Salamat! Mag-ingat kayo, ma'am, sabi ni Maricel habang hinahatid sila sa pinto. Alam kong gagawin ni Sir Rico ang lahat para hindi lumabas ang mga yan. Tumango si Amara. Pangako, poprotektahan ka namin. Habang nasa biyahe pabalik, hawak-hawak ni Amara ang USB na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Katabi niya si Mateo, na tahimik lang na nagmamaneho, ngunit ramdam niya ang suporta nito. Anong plano mo? Tanong ni Mateo. Tatawagan ko si Attorney Romero. Ito na ang kailangan namin. Ang pako na tuluyang magsasara sa kabaong ni Rico, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay matigas at malamig. Ang sakit ay nariyan pa rin, ngunit ngayon, mayroon ng malinaw na daan patungo sa hustisya. Hindi sila dumiretso sa karinderya. Naghanap sila ng isang internet cafe kung saan maari nilang tingnan ang laman ng USB. Maingat nilang isinaksak ito sa computer. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa kanilang nakita. Mga spreadsheet, mga bank statement, mga email. Isang detalyadong talaan ng pandaraya ni Rico. Milyon-milyong piso na inilipat sa mga lihim na account. Mga pekeng invoice. Lahat ay naroon, malinaw at hindi maikakaila. Ngunit may isa pang folder na nakakuha ng kanilang atensyon. Ang pangalan ng folder? Recordings. Nanginginig na pinindot ito ni Amara. Isang audio file ang lumabas. Rico, Bella Conversation, MP3. Nagkatinginan sila ni Mateo. Huminga ng malalim si Amara at pinindot ang play. Ang unang narinig nila ay ang boses ni Rico. Tapos na, Bella. Nasa atin na ang lahat. Pagkatapos ay ang boses ni Bella, malinaw at matagumpay. Sinabi ko naman sa'yo, mahina siya, pero huwag kang maging kampante. Kailangan nating siguraduhin na wala na siyang babalikan. Ang pag-uusap ay nagpatuloy. Idinetalye ang kanilang mga plano, ang kanilang pananabik sa yaman, ang kanilang pagkutya sa kabaitan ni Amara. Ito ang ebidensya, ang hindi maikakailang patunay ng kanilang sabuatan. Ngunit ang huling bahagi ng recording ang nagpatigil sa paghinga ni Amara. Paano yung matanda? Tanong ni Bella. Hayaan mo na yun, sagot ni Rico. Mas maganda nga na nawala na siya. Isang hadlang ang nabawas. Kung hindi siya inatake sa puso, baka ako pa mismo ang gumawa ng paraan. Isang tawa, isang malamig at demonyong tawa mula kay Bella. Pinatay ni Amara ang audio. Ang katahimikan sa loob ng internet cafe ay biglang naging nakakabingi. Ang laman ng USB ay hindi lang tungkol sa pagnanakaw. Ito ay tungkol sa kasamaan, purong kasamaan. Tinawagan niya si Attorney Romero at sinabi ang lahat. Huwag kayong kikilos, babala ng abogado. Ipadala mo sa akin ang kopya niyan. Maghahanda ako ng isang emergency board meeting. Doon natin sila haharapin. Sa kanilang sariling teritoryo. Kinabukasan, ang entablado ay nakahanda na. Ang boardroom ng Bonifacio Corp ay puno ng mga miyembro ng board, mga taong dati ay tinitingala ni Amara. Ngayon, mga kaaway na sila o mga duwag na manonood. Dumating si Rico at Bella, kampante at mukhang mga hari at reyna,
Hindi alam ang naghihintay sa kanila. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Pumasok si Amara. Hindi siya nakasuot ng bestida. Nakasuot siya ng simpleng itim na pantalon at puting blouse. Ang kanyang buhok ay nakatali lang. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Sa likod niya ay si Atty. Romero at sa tabi niya, hindi umaalis, ay si Mateo. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Ang ngiti sa mukha ni Rico ay naglaho, napalitan ng pagkabigla at galit. "Anong ginagawa niyo dito?" sigaw ni Rico. Hindi siya pinansin ni Amara. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. "Mga ginoo, mga ginang!" Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. "Narito ako para bawiin ang sa akin." Nagsimula ang paglilitis sa loob ng boardroom. Inilatag ni Atty. Romero ang lahat ng ebidensya. Ang huling habilin, ang mga pekeng dokumento na ginamit ni Rico, at sa wakas, ang laman ng USB. Habang ipinapakita ang mga bank statement sa malaking screen, ang mukha ni Rico ay namutla. Nang iparinig ang audio recording, ang buong silid ay napuno ng nakakabinging katahimikan. Ang bawat salita mula sa recording ay isang pako na lalong nagbaon kina Rico at Bella. "Mga sinungaling!" sigaw ni Bella, ngunit ang kanyang boses ay puno ng takot. "Gawa-gawa lang yan!" "Kasalanan mo ito!" sigaw ni Rico, ngayon ay bumaling na kay Bella. "Kung pinakinggan mo lang ako, natapusin na siya noon pa kung hindi ka naging pabaya." Ang kanyang mga salita, isang hindi sinasadyang pag-amin, ay ang huling selyo sa kanilang kapalaran. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas muli ang pinto ng boardroom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga abogado ang pumasok. Mga pulis. Rico de la Cruz? Bella Gonzales? Sabi ng hepe ng pulisya. "Inaaresto kayo sa salang estafa, falsification of public documents at conspiracy." Habang pinoposasan sila, ang mga mata ni Rico ay puno ng apoy na nakatutok kay Amara. Ang kanyang pagiging kampante ay nawala na, napalitan ng purong puot. "Akala mo ba tapos na?" sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. "Sisirain kita, Amara, kahit mula sa kulungan. Tandaan mo yan!" Pinanood ni Amara ang pag-alis nila. Ang banta ni Rico ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, ngunit hindi na ito nakapagbigay ng takot sa kanya. Tapos na. Ang laban ay tapos na. Tumingin siya kay Mateo na nakatayo sa kanyang tabi, hindi bumibitaw. Isang maliit na ngiti ang ibinigay niya dito. Isang ngiti ng pasasalamat, ng kaluwagan. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, may isang tanong na nananatili. Ngayong nabawi na niya ang lahat, ano na ang susunod? Babalik ba siya sa dati niyang buhay? O magsisimula siya ng bago? Ang sagot ay magdidikta sa kanyang tunay na kaligayahan. Lumipas ang ilang buwan. Ang alikabok na nilikha ng digmaan sa Bonifacio Corp ay unti-unti nang humupa. Ang balita tungkol sa pag-aresto kina Rico at Bella ay naging laman ng mga pahayagan, ngunit sa pagkakataong ito, ang kwento ay totoo na. Si Amara, mula sa pagiging kontrabida sa mga tabloid, ay naging simbolo ng katatagan at pagbangon. Napanood ni Amara sa telebisyon ang huling araw ng paglilitis. Isang news report ang nagbabalita ng hatol. Guilty. Si Rico de la Cruz at Bella Gonzales ay napatunayang nagkasala sa lahat ng mga kasong isinampa laban sa kanila. Ang kanilang mga sentensya ay mahaba at mabigat, isang buhay na gugugulin sa loob ng malamig na selda. Sa huling kuha ng kamera, nakita ni Amara si Rico habang isinasakay sa van ng kulungan. Ang dating hari ay isa na lamang bilanggo. Ang mga mata ay walang laman, walang bakas ng dating kayabangan. Hindi na siya tumingin sa kamera.
Ang banta niya noon sa boardroom ay naging mga salitang walang laman na lamang. Nabawi ni Amara ang lahat, ang kumpanya, ang mga ari-arian, ang malinis na pangalan ng kanyang pamilya. Ang mga dating miyembro ng board na nagduda sa kanya ay nag-alok ng kanilang formal na paghingi ng tawad. Ang mga kaibigan na tumalikod sa kanya ay muling nagparamdam, nag-aanyaya para sa kape o tanghalian. Ang mundo na dati ay isinuka siya ay muli siyang niyayakap. Ngunit si Amara ay hindi na ang dating Amara. Isang maaraw na umaga, sa halip na magmaneho papunta sa kanyang malaki at makintab na opisina sa Makati, nagpunta siya sa isang bagong pinturang gusali sa Quezon City. Sa harap nito, isang malaking banner ang nakasabit, iwinawagayway ng banayad na hangin. Bonifacio Santos Foundation, kanlungan para sa mga kababaihan. Kasama si Mateo na nakatayo ng may pagmamalaki sa kanyang tabi at si Attorney Romero na may malawak na ngiti, pinutol ni Amara ang pulang laso. Ang pundasyon na ipinangalan sa kanyang ama at sa lalaking nagligtas sa kanya ay isang sentro para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Isang lugar na magbibigay ng libreng legal na tulong, psychological counseling at pansamantalang tirahan. Iyon ang naging desisyon niya. Gagamitin niya ang kanyang yaman at masakit na karanasan para tulungan ang iba na makahanap ng sarili nilang lakas. Hindi na siya bumalik sa mansyon sa Dasmariñas Village. Ipinagbili niya ito at ang lahat ng perang pinagbilhan ay napunta sa pondo ng foundation. Ang buhay niya ay naging simple ngunit makabuluhan. Sa umaga, abala siya sa pagpapatakbo ng pundasyon. At sa hapon, kung may oras siya, bumabalik pa rin siya sa isang pamilyar na lugar. Ang kain tayo ni Mang Mateo. Ang karinderya ay lumaki na. Mula sa pagiging isang maliit na kainan, isa na itong respetadong restaurant na may 2 palapag. Laging puno ng masayang customer. Ngunit ang puso nito ay nanatiling pareho. Ang amoy ng ginisang bawang at ang init ng sabaw ay pareho pa rin. Isang hapon, naabutan ni Amara si Mateo na nagpupunas ng mesa, katulad noong mga unang araw niya doon. Ngumiti si Amara, lumapit sa kanya. "Sir," biro niya. "May bakante pa po ba kayong dishwasher?" Napatingin si Mateo at malakas na tumawa. "Nako, Ma'am Amara, baka hindi na po kaya ng budget namin ang sweldo nyo." Naupo sila sa isang sulok. Pinapanood ang mga taong masayang kumakain. Ang ngiti at tawa sa paligid ay musika sa pandinig ni Amara. "Masaya ka ba, Amara?" tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay seryoso sa gitna ng ingay. Tumingin si Amara sa paligid, sa mga ngiti ng mga customer, sa mga babaeng natutulungan niya sa foundation at higit sa lahat, sa mukha ng lalaking nasa tabi niya. "Oo, Mateo!" sagot niya. Ang kanyang puso ay puno ng isang kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman noon. "Masaya ako. Hindi ito ang kaligayahan na akala ko ay gusto ko. Iba ito. Mas totoo. Mas tahimik." Nang hapong iyon, pagkatapos magsara ng restaurant, dinala siya ni Mateo sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Isang maliit na burol sa labas ng syudad, kung saan tanaw ang perpektong paglubog ng araw. Umupo sila sa malambot na damuhan, magkatabi. Pinapanood ang dahan-dahang pagbabago ng kulay ng langit mula sa asul patungong kahel, rosas at lila. "Amara," panimula ni Mateo, pagkatapos ng mahabang katahimikan. "Naaalala mo ba noong sinabi kong hindi ako magiging parte ng gulo mo?" Tumango si Amara, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. "Nagkamali ako," pagpapatuloy ni Mateo. "Mula nang dumating ka, ginulo mo ang tahimik kong mundo. At araw-araw, nagpapasalamat ako para doon. Tinuruan mo akong huwag matakot magmahal muli." Huminga ito ng malalim,
At pagkatapos ay lumingon para harapin siya, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Amara, mahal kita. Ang mga salitang iyon ay hindi na ikinagulat ni Amara. Matagal na niyang nararamdaman. Ang pag-ibig nila ay hindi isinilang mula sa isang nag-aapoy na pagnanasa, kundi itinayo ng dahan-dahan sa pundasyon ng respeto, tiwala at pagdadamayan sa gitna ng unos. Hinawakan ni Amara ang magaspang na kamay ni Mateo, ang kamay na unang tumulong sa kanya na bumangon. Hindi niya sinabing mahal din kita. Sa halip, ngumiti lang siya at mas hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Sumandal siya sa balikat ni Mateo. At doon, magkatabi, tahimik nilang pinanood ang paglubog ng araw. Walang halik, walang mga matatamis na salita. Tanging ang presensya ng isa't isa, ang init ng kanilang mga katawan, at ang sabay na pintig ng kanilang mga puso. Ang pagtatapos ng isang kabanata ng sakit at ang simula ng isang bagong umaga na puno ng pag-asa. Dahil natutunan ni Amara na ang tunay na pamana ay hindi ang yaman na iyong minana, kundi ang lakas na iyong natuklasan sa iyong sarili. At ang tunay na pag-ibig ay hindi ang nagliligtas sa iyo mula sa bagyo, kundi ang kasama mong sumusuong dito, hanggang sa muling sumikat ang araw. At sa piling ni Mateo, sa gitna ng katahimikan ng papalubog na araw, alam ni Amara na sa wakas, nakauwi na siya. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara at Mateo. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni na Amara at Mateo ay isang paglalakbay din para sa amin dito sa aming channel. Kasama ninyo kaming umiyak sa kanyang mga kabiguan, nagalit sa mga nagtaksil sa kanya, at naramdaman ang kilig at pag-asa sa mga simpleng kabutihan ni Mateo. Ang kwento ni Amara ay isang paalala na gaano man kadilim ang gabi, laging may liwanag na naghihintay sa umaga. Na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkadapa at magpatawad. At ang tunay na pag-ibig, madalas ito ay tahimik. Hindi ito magarbo. Ito ay ang kamay na hindi bumibitaw sa iyo sa gitna ng unos. Ito ang kanlungan na iyong natatagpuan sa puso ng isang taong nakikita ang iyong tunay na halaga. Ngayon, nais naman naming marinig ang inyong boses. Ano ang inyong natutunan sa kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba dahil babasahin po namin ang bawat isa. Ang inyong mga salita ay nagsisilbing inspirasyon para sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong kukuha sa ating mga emosyon at magbibigay ng aral. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.